Sobrang bobo ko dahil hindi ko man lang na-sense na may asawa na pala siya. Para usan niya lang pala ako. Kaya nung nagkahulihan na ay sa akin niya lang idiniin ang lahat kesyo ako daw ang lumalapit sa kanya. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Riri at nagtatrabaho siya sa isang opisina na hindi niya napapangalanan. Noong bagong salta pa lang si Riri sa kanyang trabaho ay may kasamahan siya na nauna sa kanya ng 2 linggo na nagtuturo sa kanya ng tungkol sa computer. Hanggang sa may ipinakilala kay Riri ang kanyang boss na hahawakan nila at magiging kanilang tauhan. Medyo nahihiya pa si Riri dahil ang kanilang magiging tauhan ay medyo matatagal na sa kanilang trabaho tapos sila ay baguhan lang. Pagkatapos nun ay bigla na lang nagsalita ang isa sa kanyang katrabaho na tawagin na lang daw natin sa pangalang Jamie. Sinabi sa kanya ni Jamie na i-rate mo nga yung isang lalaki, yung maputi, ano ba ang rate mo sa kanya? Nagsalita ang isa nilang katrabaho at sinabi niyang 7 out of 10 ako sa kanya. At noong turn na ni Riri ay sinabi niyang 5 out of 10 lang, kumbaga hindi siya masyadong interesado sa ganong klase ng lalaki. At ang lalaking ito na ni-rate nila ay itago na lang natin sa pangalang Lito na magiging tauhan pala ni Riri. Kailangan mag-comply sa kanya ni Lito na hindi niya masyadong maintindihan hanggang sa tumagal ang ganong sistema sa loob ng 2 buwan. Hanggang sa nagkakamabutihan na silang dalawa ni Lito na napapansin naman ni Riri na todo ang pagpapapansin sa kanya. Dahil kahit nasa bahay na siya ay nagchat-chat pa rin at tumatawag sa kanya si Lito hanggang sa dumating ang punto na tinanong na siya tungkol sa personal niyang buhay. Tinanong siya ni Lito na kung may boyfriend ka na ba ma'am at sumagot naman si Riri nang wala pa po. Mas lalo pa sila nakapagpalagayan ng loob at mas lalo silang naging close pagdating sa trabaho at nagbibiruan. Inaaya din siya ni Lito na uminom at dahil go with the flow lang si Riri ay sumama naman siya sa kanilang inuman. Natuloy yon sa isang motel at uminom silang dalawa hanggang sa may nangyari na sa kanila. Naging maayos pa rin silang dalawa pagdating sa trabaho dahil kahit katrabaho nila ay hindi napapansin na may something sa kanilang dalawa. Kaya parang naging magulo ang lahat kay Riri dahil hindi niya maintindihan kung may gusto ba sa kanya si Lito o wala. Hanggang sa naulit pa nang naulit ang pangyayari sa kanilang dalawa at napapansin naman ni Riri na sa tuwing may kausap siyang iba ay parang nag-iiba ang mood ni Lito. Bigla na lang nagiging cold sa kanya si Lito at hindi na lang siya papansinin. Ayaw niya namang itanong kay Lito kung ano ba silang dalawa dahil alam niyang masasaktan lang siya. Dahil kapag nasa trabaho sila ay unti-unti na nag-iiba ang ugali sa kanya ni Lito, parang nawawala na sa kanya ng respeto. Kay Jamie na rin nagko-comply si Lito na dapat ay kay Riri dahil si Riri ang may hawak sa kanya. Ilang beses pang may nangyari sa kanila ni Lito hanggang sa nalaman na ni Riri na may asawa na pala siya. Kaya dito na na-realize ni Riri na kung bakit sa Viber sila nag-uusap kung pwede namang sa Messenger. Sobrang galing magtago ni Lito dahil parang sobrang bobo naman daw ni Riri na hindi niya nalaman na may asawa na pala si Lito. Hanggang sa dumating ang punto na nagkahulihan na at kay Riri isinisi ni Lito ang lahat. Dahil si Riri daw ang lapit ng lapit kay Lito at si Riri daw ang tawag ng tawag sa kanya kahit hating gabi na. At dinagdag pa ni Lito na alam naman daw ni Riri na kasama niya ang kanyang asawa sa 10 oras ng gabi. Kaya dito pa lang ay itinigil na ni Riri ang something nilang dalawa ni Lito. Dahil noong nakilala niya si Lito ay sobrang bibo niya, sobrang galang pero ngayon ay palagi na siyang binabastos. Si Jamie na rin ang pinagtuunan ng pansin ni Lito sa tuwing pinupuntahan niya si Jamie ay palagi niyang tinitignan si Riri at sinasadya niyang makipagharutan. Dahil ganun na ganun din sa kanya si Lito nung bago pa lang silang nagkakilala. Nagbibiroan din si Lito at si Jamie which is selos na selos naman si Riri sa ginagawang ganun ni Lito. Hindi mapigilang umiyak ni Riri kaya umiyak siya sa loob ng banyo at nalaman niyo ng kanilang boss. Nang bigla na lang nagsalita si Lito na kay Jamie na lang siya magko-comply dahil buwisit na raw siya sa kaibigan ni Jamie na si Riri. Sobrang sakit nun para kay Riri dahil pagkatapos ng lahat ay ganun lang ang sasabihin sa kanya ni Lito. Kaya inamin na lang ni Riri sa kanya mga katrabaho kung ano ba ang tunay na pangyayari. At ang sabi sa kanya ni Jamie ay hindi ko alam na may ganong eksena. Akala ko ay mapagkakatiwalaan siya pero hindi pala. Alam naman ni Jamie na nahuhulog na ang loob ni Riri kay Lito nang bigla na lang siya magkwento kung ano ang mga paborito ni Lito. Sinabi sa kanya ni Jamie na alam mo ba kung ano ang mga hilig ni Lito? Mahilig siya sa ganito at mahilig siya sa ganon. Kaya masakit din para kay Riri na mas naging open si Lito kay Jamie pagdating sa mga ganong klase ng bagay. Kaya ang ginawa ni Riri ay nilibang niya ang kanyang sarili. Pagkatapos niya magtrabaho ay nakikipag-inuman siya at nakikipag-tsuktsakan na lang sa iba. Dahil gusto niya talagang makalimutan si Lito pero sa tuwing pumapasok siya sa ganon ay naiisip niya kung paano siya itrato ni Lito. Napagtanto ni Riri na ginawa lang pala siyang para usan ni Lito. Masyado kasi siyang dilulu kaya iniisip niyang magkakagusto si Lito sa kanya. Kaya umalis na lang si Riri sa kanyang trabaho dahil akala niya na masasandalan niya ang kanyang mga katrabaho pero sinisiraan pa siya. Kaya totoo nga ang sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga kakilala na kahit anong maging problema niya ay wag na wag siyang mag-o-open sa kanyang mga katrabaho. Dahil ang hindi mo alam ay pinagchichismisan kanila kapag hindi kanila kasama. Kaya hindi makakalimutan ni Riri ang mga katrabaho niya na mismong tumraidor sa kanya. At meron siya ditong maiksing mensahe para kay Lito na sana magbago ka na at mag-focus ka na lang sa iyong pamilya. Wag na wag ka nang tumikim ng iba lalo na katrabaho mo. Hindi yun masarap kasi mas masarap ako, eme. At
At para naman sa mga katrabaho ko, sana sa susunod na makakasama nyo ay wag nyong gawin sa kanila ang ginawa nyo sa akin dahil sobrang laking perwisyo sa mental health. Kaya sinabi ko na lang po sa asawa niya ang lahat ng ginawa namin panloloko sa kanya at ngayon ay bumabawi sa kanya si Lito. Pero hindi niya inamin ang kasalanan niya, kumbaga sinabi niya po sa asawa niya na wag daw akong paniwalaan. Dahil ako daw ang babaeng sisira sa kanilang relasyon at sobrang nadadown po ako dahil alam kong kasalanan ko rin naman talaga. Natatakot ako na anytime ay baka mabaliktad nila ako kasi alam kong marupok yung babae at baka bandang huli ay ako pa ang awayin. Kaya gusto ko lang pong humingi ng payo dahil takot na akong manghulog sa isang tao na malaman kong may jowa o may asawa naman pala. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. Kaya ngayong araw na to ay magbibigay tayo ng mga sintomas na may jowa na pala ang jowa mo. Sintomas talaga dahil parang sakit to, hindi po basta senyales. Unang-una, kapag naramdaman mo na parang tinatago ka niya at hindi niya magawang maging proud sa relasyong merong kayo. Yung tipong dapat kayong dalawa lang ang nakakaalam na nagjujugjugang kayo at nakikita kayo sa labas ng patago. Pangalawa, pag hindi kanya kayang ipakilala sa kanyang pamilya o hindi ka makapunta sa bahay nila. Pangatlo ay ayaw niyang ipahawak ang cellphone niya, palagi siya nagbubura ng message at gumagawa ng away. Pang-apat ay malamig ang pakikitungo niya sa'yo lalo na kapag may ibang tao at wala siyang plano sa inyo. Hindi siya nagsiselos at wala siyang pakialam sa effort mo. In short ay wala siyang pake. Pwede na siguro yung apat na sintomas kasi kahit hindi mo naman alam na may jowa siya ay darating pa rin naman yung araw na malalaman mo, kaya mas maganda na manigurado ka na sa una.